Chapter 54. May bumaba sa isang bintana, at tahimik itong bumaba sa lupa. At nagmamasid ito sa paligid. May kumuha ng kanyang pansin at sinasabi nito na young master. Saan siya pupunta sa ganitong kaaga? Ito pala si Damian at sinasabi nito na lalabas lang siya para mag-ehersisyo ng maaga. Sinasabi ni Victor na huwag siyang magsinungaling. Lalabas siya dahil sa hiling ni Lady Agnes, di ba? Talagang balak niyang sumali sa mapanganib na puwersang iyon na nagsasagawa ng pananakop. Sinasabi ni Damian na oo. Nag-aalala naman si Victor at sinasabi nito na alam niya. Sana talaga hindi na lang siya umalis sa pagkakataong ito. Alam niya kung gaano siya kagaling, pero ang piitan ng Dark Mage na gawa ni Corpse Puppeteer ay kilala sa pagiging lubhang mapanganib. Higit sa lahat, hinding-hindi ito papayagan ng Viscount. Sinasabi ni Damian na tama, hindi kailanman papayag si Ama, kaya hindi niya sasabihin sa kanya. Kailangan niya ring magkunwaring hindi niya siya nakita. Malinaw? Galit na sumisigaw si Victor at sinasabi nito na young master. Hindi. Hindi niya siya maaaring ipadala sa lugar na malinaw na magiging sanhi ng kanyang kamatayan. Talagang hindi siya pwedeng pumunta. Bigla na lang ni Damian na sinuntok si Victor, at bigla ito nawala ng malay, at sinasabi nito na grabe, ang bigat niya. Panahon na para magbawas siya ng timbang. Nilagay ni Damian si Victor sa gilid ng pader, at ang kanyang Wallace Tingting, at sinasabi nito na huwag siyang mag-alala Victor. Hindi siya magpapaloko sa hanggal na Corpse Puppeteer na yan, at sa kanyang mga pakana. At ito ang perpektong pagkakataon upang putulin ang isa sa mga tauhan ni Dorgo. Hindi niya pwedeng palampasin yan. Kaya sabihin niya sa kanyang ama para sa kanya, ayos ba? Umalis na si Damian, at iniwan nito si Victor na walang malay. Nakipagkita si Damian sa isang tao, at inaabot nito ang kanyang kamay, at sinasabi nito na nice to meet you. Siya pala si Marg Arta, isang rank 2 paladin. Andayang 1 school rank 2 paladin, Marg Arta. Nagulat dito si Damian at sa isip-isip nito na ang laki niya. At sinasabi nito na ikinalulugod niyang makilala siya. Siya pala si Damian Haxon. At sa isip-isip nito na para sa isang rank 2 paladin, ang kanyang mga kakayahan ay maihahambing sa isang middle class. Ang aura na ibinibigay niya ay tiyak na hindi ordinaryo. Sinasabi ni Marg Arta na maaaring bastos pakinggan, pero akala niya ay hindi siya darating. Kung isa sa alang-alang na isa itong dungeon na ginawa ng isang Corpse Puppeteer. Nakangiting sinasabi ni Damian na nakatanggap siya ng hiling mula kay Agnes, kaya hindi siya basta-basta makakatanggi. Higit sa lahat, isa siyang taong hindi makatagal sa mga Dark Mage. Bumubulong at sinasabi ni Marg Arta na Agnes. Nag-alala siya na wala siyang alam tungkol sa mga lalaki, pero mukhang nakapili siya ng maayos. Nahihiyang sinasabi ni Agnes na Margata. Tigilan niya na ang pagsasabi ng mga walang kwentang bagay at ibigay niya na lang kay Sir Damian ang bagay na yan. Napailing si Marg Arta at may kinuha ito, at sinasabi nito na medyo sayang, pero wala nang magagawa. Heto, kunin niya. Inabot ni Damian at kinuha niya ito, at hinuhugot nito sa lalagyan nito. At sinasabi nito na ito ay Holy Sword. Sa isip-isip ni Damian na isang Holy Sword. Isang sandata na mabubuo lamang kapag paulit-ulit itong hinubog ng isang panday na dwarf mula sa bihirang metal. At matapos itong lagyan ng mga pari ng banal na kapangyarihan sa loob ng maraming taon. Ang paghawak pa lang ay nagpaparamdam sa kanya na tila nawawala ang kanyang pagkapagod. Naiintindihan niya na. Kahanga-hanga ito. Tumatawa at sinasabi ni Marg Arta na nakiusap si Agnes sa kanyang master para rito at halos hindi niya ito nakuha. Sinabi niya na kung sasali siya sa pagsupil na ito, dapat siya nilang bigyan ng gantimpalang karapat-dapat dito. Gayunpaman, bihirang mangyari na basta-basta na lamang ipahiram ang isang banal na espada sa isang tagalabas. Mukhang masigasig ang damdamin ni Agnes pagdating kay Sir Damian. Biglang nahiya si Agnes at sinipa nito si Marg Arta,
At namumula na sinasabi nito na sinabihan niya na siya, natigilan ang pagsasabi ng mga bagay na walang saysay. Tumatawa at sinasabi ni Marg Arta na kung aasarin pa niya siya, sa tingin niya ay talagang may inis na siya. Sige. Sa anumang kaso, bagaman hindi ito top grade, isa itong bagay na may napakalaking halaga, kaya gamitin niya ito ng maayos. Nagpapasalamat naman dito si Damian. At sinasabi ni Agnes na Sir Damian, nais niyang magpasalamat muli sa kanya sa pagtugon sa kanilang kahilingan. Sinasabi ni Damian na walang anuman. Higit sa lahat, maaari niya bang ipaliwanag ng detalyado ang kasalukuyang sitwasyon? Sinasabi ni Agnes na sige. Ipapaliwanag niya pa ng mas detalyado habang papunta sila roon. Ilang linggo na ang nakalilipas sa mga bundok ng Nofre. Sinasabi ng isang lalaki na ito na ang ikatlong tao na nawawala. Ano ang nangyayari sa tahimik na nayong ito sa probinsya? Sinasabi ng lalaki na talaga nga. Biglang nakaramdam ng takot ang aso. Nagtataka at tinatanong nito kung anong nangyari sa aso ng biglaan. May sumisigaw at sinasabi nito na ang sakit. At tinatanong nito kung narinig niya ba yon? Sa tingin niya, may narinig siyang boses. May papalapit sa kanilang malaking halimaw. At tinatanong nila kung ano yan. Nanginginig at pinagpapawisan na sila sa takot. At sinasabi nila na isa itong corpse puppeteer. At maririnig na lang ang malakas nilang sigaw sa buong kagubatan. At batid ni Agnes na sa ganoong paraan, natukoy ng mga sundalo ng teritoryo, na naghahanap sa mga nawawalang magsasaka, na nagsasagawa ng slash and burn farming, ang lokasyon ng piitan. Napaisip si Damian at sinasabi nito na parang may hindi tama. Hindi ka panipaniwala para sa isang corpse puppeteer na hayaang makatakas ng ganoon kadali ang kanyang mga test subject. Lalo na kung ang taong tinutukoy ay ni Katie Ting na bakas ng kanyang sarili ay hindi pa naipapakita hanggang ngayon. Sinasabi ni Marg Arta na makatwiran ang puntong yan. Hinihinala rin ng simbahan na maaaring isa itong patibong. At batid ni Damian na sa kabila niyon, nagpadala pa rin sila ng puwersang mananakop. Sinasabi ni Marg Arta na oo. Sa katunayan, hindi basta-basta o nang walang pag-iisip sila ipinadala ng simbahan. Dahil sa posibilidad na isang bitag ang piitan, nagtipon sila ng mga bihasang tauhan mula sa 3 paaralan. Sinasabi ni Damian na mga bihasang individual mula sa 3 paaralan. Sa dami nilang yon, kung may sapat silang lakas, kaya nilang pabagsakin ang isang buong kaharian. Kung ganoon, bakit pa siya humingi ng tulong sa kanya? Sinasabi ni Agnes na dahil sa kanya. Sa simula, hindi sana sila ipapadala ng master sa misyong ito ng pagsupil. Sinabi niya na masyadong mapanganib ito. Pero taimtim siyang nakiusap sa kanya dahil talagang gusto niyang lumahok. At batid ni Marg Arta na dahil sumali sila sa ganitong short notice, sila lang ni Agnes ang nakapunta mula sa kanilang paaralan. Kaya inutusan sila ng master nila na palakasin ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban hanggat maaari, kahit pa humingi sila ng tulong sa isang tagalabas. Kung hindi niya tinanggap ang panukalang ito, hindi niya rin sana pinayagang lumahok si Agnes. Sinasabi ni Damian na naiintindihan niya. At sa isip-isip nito na hindi niya ito masasabi kahit kanino, pero alam niya na kung paano magtatapos ang pagpapasailalim na ito. Noong nakaraang buhay niya, isang malakihang puwersang panupil ang binuugayan nito, at ang naging resulta ay lubos na paglipol. At sa pamamagitan ng mga huling salitang iniwan ng isang paladin na halos hindi nakaligtas bago siya tuluyang pumanaw. Nalaman din ang dahilan. Napatingin si Damian sa isang bundok, at sa isip-isip nito na ang kanyang mga huling salita ay kabilang sa puwersang nagsasagawa ng pagsupil. Na may traidor. Chapter 55. Sinasabi ni Marg Arta na narito na sila. Ito ang lugar. Kampo ng puwersang tagapagsupil. Sa isip-isip ni Damian na mukha silang maayos na na-train. Napakaraming paladin na mukhang kabilang sa low class. Mukhang lubos na naghanda ang simbahan para sa pagsupil na ito. Sinasabi ni Marg Arta na dito Sir Damian.
Sinasabi ni Damian na sige. Nakarating na sila sa isang tent, at sinasabi ni Marg Arta na nandito na siya agad. Matagal-tagal na rin. Mabuti at nakita niya siya. Sinasabi ng lalaki na huli na naman siya, Margarita. Raging Blizzard Ard, Church Rank 2 Paladin, Gamal. Raging Blizzard, Church Rank 3 Paladin, Dionisio. Tumatawa at sinasabi ni Marg Arta na may dinaanan lang siya. Hindi na siya mail late sa susunod. Sinasabi ni Gamal na yan na naman ang parehong dahilan. Nagsisimula na siyang mag-isip kung may balak ba siyang tuparin ang kanyang sinumpaan. Tumatawa at sinasabi ni Marg Arta na ang problema, palagi siyang mainit ang ulo, Gamal. Kapag patuloy siyang nakasimangot ng ganyan, magkakaroon siya ng mga kulubat sa noo, alam niya ba yun? Sinasabi ni Gamal na dapat ay humihingi siya ng paumanhin, pero sa halip, kung ano-ano ang mga walang kwentang bagay na sinasabi niya. Eksaktong-eksakto sa inaasahan niya mula sa Burning One. Napaka-ignorante at bastos niya. Naiinis at napangiti ito, at sinasabi nito na mag-ingat siya sa pananalita niya, Gamal. Pwede niya siyang insultuhan hanggat gusto niya, pero hindi niya palalampasin ang pang-iinsulto niya sa paaralan niya. Sinasabi ni Gamal na may mali ba siyang nasabi? Kung tama sana ang mga itinuturo sa paaralan ninyo. Hindi sana siya mag-aasal ng ganyan. Sinasabi ni Marg Arta na wow. Alam niyang halos mapatay na sa bugbog si Black Snow ng kanilang master. Pero hindi ba medyo nagiging sobra na siya, na nagtatanim pa siya ng sama ng loob dahil dyan? Sumisigaw at sinasabi ni Gamal na kailan ba muntik nang mapatay ang kanilang master dahil sa tindi ng pambubugbog. Tinatanong ni Damian kung sino ang lalaking yun. Sinasabi ni Agnes na siya ay alagad ni Gamal Black Snow at isang rank 2 paladin mula sa simbahang Raging Blizzard. Sinasabi ni Marg Arta na anyways, totoo bang natalo si Black Snow ng kanilang master? Sinasabi ni Gamal na kaaalis lang ng kanyang master matapos tapusin ang isang malaking misyon, kaya naman labis siyang pagod noon. Sa isip-isip ni Damian na mukhang talagang hindi maganda ang relasyon ng dalawang paaralan. May lumapit na isang babae at sinasabi nito na mga tool, huwag silang mag-away. Hindi niya dapat sayangin ang galit niya sa ngayon. Hindi ba dapat gamitin ang enerhiyang yun para durugin ang mga kasuklam-suklam na Dark Mage na nagtatago sa loob ng piitan? Dazzling Pain Church, Rank 2 Paladin, Sanas. Sinasabi ni Marg Arta na maligayang pagdating, Sanas. Matagal-tagal na rin mula noong huli niya siyang nakita. Sinasabi ni Agnes na si Sanas yan, ang alagad ng liwanag mula sa Dazzling Pain. Tinatanong ni Sanas na kung sino yung taong yun doon. Mukhang hindi siya isang paladin. Sinasabi ni Marg Arta na ito si Sir Damian Haxon. Nagulat naman dito si Gamal at sinasabi nito na ano. Ibig niyang sabihin ay yung knight na pumatay sa isang executive ng Yulan. Sinasabi ni Sanas na ang Damian Haxon na lumaban sa dalawang Dark Mage ng sabay. Tumatawa at sinasabi ni Marg Arta na ang galing, di ba? Si Agnes mismo ang pumunta para i-recruit siya. Akala niya mahiyain siya, pero ang galing pala niyang mang-akit ng mga lalaki. May biglang nagsalita at sinasabi nito na teka lang. Sinasabi niya bang nagdadala siya ng mga puwersang galing sa labas sa puwersang nagsasagawa ng pagsupil sa ngayon? Sinasabi ni Marg Arta na hindi lang siya basta isang puwersang nagmula sa labas. Maraming naging ambag si Damian Haxon sa kanilang samahan, kaya naman itinalaga siya bilang isang kakampi. Napailing ito at batid pa nito na gayunpaman, isa pa rin siyang tagalabas. Naiinis at napatahimik naman dito si Agnes. Sinasabi ni Gamal na hindi mali ang punto niya. Ang pagtanggap ng mga hindi beripikadong puwersa mula sa labas sa isang mahalagang operasyong tulad nito ay mapanganib. Napakuyong ng kamao si Agnes at sinasabi nito na anong ibig niyang sabihin na mapanganib. Sinasabi ni Gamal na ang ibig niyang sabihin ay maaaring may ibang mga intensyon ang isang taong hindi kabilang sa grupo. Sa katunayan, nagpasok na ng mga especially iya ang mga Dark Mage sa loob ng kanilang order noon.
Napahampas ng kamao si Marv Arta at galit na sinasabi nito na hoy, Gamal. Mag-ingat siya sa pananalita niya. Sumusobra na siya. Napakunot ng mga mata si Damian at sa isip-isip nito na maingat ang lalaking si Gamal. Sinasabi ni Sanas na pasensya na, pero pareho ang nararamdaman niya kay Gamal. Mukhang mapanganib na magpasok ng mga puwersang hindi pa na-verify. Naiinis na sinasabi ni Marv Arta na siya rin, Sanas. Sinasabi ni Gamal na Sir Damian, maaari ba siyang magtanong sa kanya ng isang bagay? Sumali sila mga paladin sa puwersang ito ng pananakop upang lipulin ang mga erehe at patunayan ang kadakilaan ng Diyos. Kaya, ano ang dahilan kung bakit siya sumali sa kanilang puwersa? Sa isip-isip ni Damian na kailangan niyang sumagot ng maingat upang makuha ang kanilang tiwala. Ano ang dapat niyang sabihin? Sinasabi ni Damian na ang dahilan kung bakit siya sumali. May biglang pumasok at sinasabi nito na urgent report. Nakasalubong ng mga scout sa gilid ng bundok ang isang flesh golem. May umiiyak at hinahanap nito ang kanyang ina. Napapamura naman ang mga scout na paladin, at nakikita nito ang mga bangkay na umiiyak, na nasa loob ng katawan ng golem. Tinatanong ng kalbong paladin na paano kaya umiiral ang gayong apat na nakatatakot na nilalang. Inatake na nila ito, at may nagsasalita sa katawan ng golem at sinasabi nito na ang sakit, at tinatanong nila kung bakit nila sila pinapahirapan. Umatake na ang golem at sinasabi nito na papatayin niya siya. At tumalsik na ang paladin, at napapasigaw ito. Buti na lang at dumating agad sila Marv Arta at nasalo niya ito, at sinasabi nito na hoy. Tigilan niya na yan. At dumating na din ang mga kasama nito, at sinasabi ni Gamal na tingnan niya, Marv Arta. Naglabas ng nakakalaso na gas ang golem. At namamatay ang mga nakapaligid na mga halaman. Sinasabi ni Marv Arta na lason yan. Protektahan ang kanilang mga katawan gamit ang banal na kapangyarihan. Sinasabi ni Gamal na napakalakas nito. Magtuon sa depensa hanggang sa matapos ang pag-atake nito. Napatingin naman si Gamal kay Damian, at nagtataka naman ito kung bakit patuloy pa din si Damian sa pagsulong. At sinisigaw naman nila ang pangalan ni Damian. Sa isip-isip ni Damian na naglalabas siya ng ganito katapang na lason gamit ang kanyang aura. Tinatanong ng nasa katawan ng golem kung sasaktan niya rin ba sila. Umatake na ito at sinasabi nito na umalis siya. Hindi naman tinatamaan si Damian, at may kasunod pang pag-atake ang golem, at pasuntok ito kay Damian, at napigilan naman ito ni Damian, gamit ang kanyang holy sword, at sinasabi nito na tinanong niya siya kung bakit siya napunta rito. Si Agito, ang sumpa na dark mage na yun, ay naglagay ng sumpa sa teritoryo ng kanyang pamilya at sinubukang lipulin ang buong pamilya niya. Pagkatapos ng pagdurusa niya sa kamay ng dark mage na yun, hindi sapat ang pagpatay sa isa lang sa kanila para masiyahan siya. Kaya, hanggang patayin niya ang bawat huling isa sa mga dark mage, hindi siya titigil.